Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 8, 2025. Patuloy nga pong umiiral ngayon sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin ang gagaling sa dagat Pasipiko. Asahan nga po natin apektado niya ng parte ng Metro Manila at maging parte ng Eastern Visayas, Bicol Region, kasama rin po dito ang Mindanao. Asahan naman po natin na makakaranas nga po ng mga pag-ulan itong eastern section ng Samar at Cebu City. Asahan din po natin dito sa may parte po ng eastern section ng Mindanao, sa may Caraga, sa may Surigao. Asahan nga po natin na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil po yan sa easterlies. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center na posibleng ang gaganda ang ating lagay ng panahon, pero asahan natin yung mga localized thunderstorm o ito po yung mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. At asahan nga po natin meron tayong minomonitor na posibleng low pressure area by September 20 pataas. Yan po yung monitor natin kung posibleng maging bagyo. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po September 9, mababa na po ang tsansa ng mga pagulan, maliban lamang po dito sa may parte ng Bicol Region at ng Palawan, may mga tsansa ng mga pagulan. Pagdating po ng September 10, ganun pa rin po dito nga sa may parte ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region at ng Aurora. Pagdating naman po ng September 11, maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. At pagdating naman po ng September 12, ganoon pa rin po maayos at maganda ang lagay ng ating panahon, pero may mga tsansa ng pag-ulan sa parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao. By September 13, maayos at maganda po ang lagay ng ating panahon, pero asahan nga po natin sa hapon o sa gabi may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, bunsod po yan ng thunderstorm, lalo na po sa area ng Mindanao. Pagdating naman po ng September 14, asahan natin magkakaroon ng mga pag-ulan sa may parte ng Visayas, Bicol Region, Palawan, maging sa may parte ng Mindanao, dahil nga po yan sa kumpulan ng kaulapan na posibleng maging low pressure area. Pagdating naman po ng September 15, ganun pa rin po mataas ang tsansa ng pag-ulan. At pagdating nga po ng September 16, mataas pa rin po ang pag-ulan sa parte nga po ng Palawan. At humihina na nga po, tuluyan ng humihina itong habagat. Pagdating nga po ng September 17, asahan natin may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan. Pagdating po ng September 18, sa may parte naman po ng Mindanao, may mga tsansa rin po ng mga pag-ulan. Pagdating nga po ng September 19, magkakaroon ng low pressure area sa may West Philippine Sea. At pagdating po ng September 20 hanggang 21, asahan nga po natin na meron nga po tayong minomonitor na low pressure area dito nga po sa parte ng eastern section ng Northern Luzon. Yan po yung i-monitor natin kung ano nga yung magiging posibleng scenario niyan. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.